Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. Lalong-lalo na po sa mga giliw ninyong tagapakinig at taga-suporta sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Ang kwentong aking ibabahagi ay nangyari taong 1990. Isa po akong albularyo sa baryo ng Santa Fe. At isa rin po akong vigilante pagsapit ng gabi. Nang mamatay ang aking ina, nawala ang tiwala ko sa batas. Kaya gumawa po ako ng paraan para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni nanay. Ngunit sa paghahanap ko ng katarungan para sa aking ina, natuklasan ko ang mga nilalang na nagtatago sa dilim upang mambiktima ng mga tao. Kaya ang dapat sana na paghihiganti ko sa taong pumatay sa aking ina ay nauwi sa pakikipaglaban ko sa mga aswang. At doon nga po nagsimula ang nakakakilabot kong karanasan na hindi ko makakalimutan. Bago ko nga pala simulan ang aking kwento, ay nais ko lamang pong ipaalam sa inyo na ang mga pangalan at lugar na aking ginamit ay sinadya ko pong binago upang mapangalagaan ang kaligtasan ng lugar sa totoong pinangyarihan ng aking kwento. Kilalanin niyo na lamang po ako sa pangalang Ador. At ito ang aking kwento. Hindi. Bakit 3 taon lang? Bakit 3 taon lang ang hatol nyo sa lalaking pumatay sa aking ina? Kitang-kita ko kung paano niya binugbog ang kaawa-awa kong ina. Kaya bakit ilang taon lang ang hatol nyo sa kanya? Ang dapat sa kanya, mabulok sa kulungan hanggang sa mamatay. Ador, gumising ka. Nananaginip ka na naman. Bawiin niyo nga, tol. Kulang pa sa kanya ang 3 taon para pagbayaran niya ang ginawa niya kay nanay. Hindi! Ador, gumising ka. Isang nakakabinging sampala ang dumapo sa aking pisngi at tuluyang napagising sa natutulog kong diwa. Pawisan ang aking noo at habol ko ang sarili kong hininga nang mapabalikwas ako ng bangon. Tumambad sa aking paningin ang aking lolo na si Lolo Ben. Siya na ang nagpalaki sa akin magmula nang mamatay si Nanay Fortesa. Hindi ko siya totoong lolo, ngunit minahal niya ako ng higit pa sa kanyang buhay. Napatitig ako sa muka ni Lolo Ben. Bakas sa kanyang muka ang matinding pag-aalala. Ilang saglit pa, iniabot niya sa akin ang isang basong tubig. O heto, uminom ka na muna nitong tubig. Abay kanina pa kitang ginigising. Ang hirap mong gisingin, Ador. Mukha yatang napapadalas ng pagdalaw ng masamang panaginip sa iyong pagtulog. Hindi ko pinansin ang sinabing yun ni Lolo Ben. Sa halip, tinanggap ko muna ang basong hawak ng matanda. Ininom ko ang laman nun at guminhawa ang aking pakiramdam. Nang maubos ko ang tubig, ipinatong ko ang baso sa ibabaw ng maliit na lamesa na malapit sa aking katre. Saka ako nagsalita habang seryosong nakatingin sa muka ni Lolo Ben. Lolo Ben, paulit-ulit po na bumabalik sa isip ko ang eksena na yun sa loob ng hukuman. Kung paanong umiral ang batas at hustisya para kay nanay. Hindi ko talaga matanggap. Paanong 3 taon lang ang hatol nila sa hayop na pumatay sa aking ina? Ador, bumatay sila sa mga ebidensya at testigo. Isa pa, ginawa naman ng mga pulis ang lahat ng makakaya nila para mapanagot ang taong pumatay sa iyong ina. Kaya naman alisin mo na galit sa puso mo
Kalimutan mo na ang mga nangyari kay Fortesa. Nakuyom ko ang aking mga kamao dahil sa labis na galit. Naluluwa ang aking mga mata habang naaalala ko pa rin ang nangyari sa aking ina. Lolo Ben, kailanman hindi ko po makakalimutan na nangyari kay nanay. Walang awa siyang binugbog ng hayop na yun nang dahil lamang sa gusto niyang manakit ng babae. Rinig na rinig ko po ang pagmamakaawa ni nanay sa kanya na huwag siyang patayin dahil may anak pa siyang naghihintay sa kanya. Papatayin ko siya, Lolo Ben, at buburahin ko siya sa mundo. Dudurugin ko pati kaluluwa niya. Isinusumpa ko yun. Magbabayad siya. Ador, Apo. Huwag mong hahayaan na labunig ka ng galit. Baka maligaw ka ng landas at tuluyang magkasala sa mata ng ating Panginoong Diyos. Patawarin po ako ng Diyos, Lolo Ben. Pero hanggat hindi ko po nakakamit ang hustisyang nararapat para kay nanay, hindi mawawala ang galit ko para kay Mang Randy. Ador, ano ba ang dapat kong gawin para mawala na ang galit na yan sa dibdib mo? Wala po kayong magagawa, Lolo Ben. Dahil kamatayan lamang po ni Mang Randy ang magpapatahimik sa akin. Isa pa, palagi ko po nakikita sa panaginip ko ang araw na wala akong nagawa para tulungan si nanay. Isang mahinang tapik sa aking balikat ang naitugon sa akin ni Lolo Ben. Kaya naman, tumayo ako at nagpaalam sa kanya. Magpapahangin lang po ako sa labas ng bahay, Lolo Ben. Magpahinga na po kayo. Dahil sa labis na pagtitimpi ko ng galit, hindi ko namalayan na dumudugo na pala ang aking palad mula sa pagkakakuyom ko ng aking kamao. Agad naman yung napansin ni Lolo Ben. Diyos ko po, Ador. Tignan mo nga at dumudugo na ang kamay mo. Hinawakan ng matanda ang kamay ko na mayroon ng bahid ng dugo. Agad niya yung pinunasan ng kanyang panyo. Pagkatapos ay tumayo siya at mabilis na lumapit sa kinaroroonan ng luma kong aparador. Doon nakalagay ang aking mga gamot sa sugat. Isa po akong albularyo, ngunit sa gabi, isa akong vigilante. Pumapatay ako ng mga taong nakagawa ng masama sa kanyang kapwa. Lalo na ang mga taong hindi napapanagot ng batas sa mga krimen na kanilang ginawa. Kaya imbis na magpagamot ako kay Lolo Ben, wala akong imik na lumabas ng bahay at iniwan ang matanda habang naririnig ko ang pagtawag niya sa pangalan ko. Ador! Ador, sandali lang! Saan ka pupunta? Abay, gabi na! Hindi ko nilingon si Lolo Ben. Diretso ang paglalakad ko papunta sa madilim na bahagi ng kakauyan. Tanging ang liwanag lamang mula sa buwan ang nagsisilbi kong tanglaw. Inayos ko ang aking jacket na merong hood. Isinuot ko rin ang aking panyo na madalas kong ipinantataklob sa bibig ko upang hindi ako makilala ng mga taong makakakita sa akin. Pagsapit ko sa gitna ng kakauyan, natanaw ko ang gilid ng kalsada. Napansin ko ang nakahintong sasakyan doon. Patay sindi ang ilaw nito sa unahan. Kaya naman, dahan-dahan akong lumapit sa gilid ng kalsada. Dinukot ko sa bulsa ko ang liyabe o nakel habang nagmamanman ako sa paligid. Pagtingin ko sa unahan ng upuan ng jeep, nakita ko ang isang lalaki na panay ang suntok sa muka ng kaawa-awang driver hanggang sa mawalan na ito ng malay. Wala ng pasahero ang lalaking binugbog niya, kaya inisip ng salarin na walang nakakita
sa kanyang ginagawa. Sinadya kong pumwesto sa tapat ng poste ng kuryente na merong ilaw upang makita niya ako. Nang mga sandaling yon, nanginginig na talaga ako sa galit. Lalo na nang makilala ko ang lasing. Siya si Bernie, ang lalaking madalas na may kaso sa aming barangay dahil sa pambubugbog niya sa sarili niyang asawa at mga anak. At dahil takot ang kanyang asawa, nakasuhan siya. Palagi na lamang itong naabsuelto at nakakalaya. Ito na magiging katapusan ng kayabangan mong hayop ka. Bulong ko sa aking sarili habang hindi ko inaalis ang aking paningin sa kinaroroonan ni Bernie. Hinapkapan muna nito ang bulsa ng lalaki bago siya lumabas ng jeep. Pero bigla siyang natigilan nang makita niya akong nakatayo sa kanyang harapan. Pilit niyang inaninag ang aking muka habang nagtatanong kung sino ako. Hindi mo na kailangan malaman kung sino ako dahil hindi ka nasisikatan ng araw. Nang mapagtanto ni Bernie, nabanta ako sa buhay niya. Sinubukan niya akong atakin ng kanyang suntok. Ngunit sinalubong ko ng liabe ang kanyang kamao. Tumama ang suntok ko sa kanyang kamao. Namilipit siya dahil sa sakit. Napasigaw siya sa sobrang galit at muli niya akong inatake ng suntok. Ngunit mabilis akong nakailag. Saka ko siya binigwasan ng dalawang magkakasunod na suntok na direktang tumama sa kanyang sikmura at tagiliran. Bumagsak siya sa mabatong kalsada, kasunod ng pagsuka niya ng dugo. Nilapitan ko siya at kinuwelyuhan ko siya sa damit. Ngayon mo gamitin sa akin ang tapang mo kanina habang binubugbog mong lalaking walang kalaban-laban sa'yo. Anak ka ng teteng. Hindi ko na pinaporma pa si Bernie. Hindi mabilang na suntok ang tumama sa kanyang muka. Ilang beses ko siyang pinagbababayo ng aking kamao na merong suot na nakil. At habang sinusuntok ko si Bernie, ang muka ni Mang Randy ang nakikita ko. Nagbabago ang tingin ko sa mga taong pinapatay ko sa tuwing nakakaramdam ako ng matinding galit. Sinubukan ni Bernie na gumanti sa akin ng suntok. Ngunit mabilis akong nakaiwas. Mas lalong nandilim ang aking paningin at pinagsisipa ko siya sa kanyang tadyang. Gumapang siya sa kalsada habang humihingi ng tulong. Ngunit walang ibang tao sa lugar na yon. Inilinga ko sa paligid ang aking paningin. Nakita ko ang isang kahoy sa gilid ng kalsada. Nilapitan ko yon at dinampot ko. Pagkatapos, muli akong lumapit kay Bernie at ipinalo ko ang kahoy sa kanyang ulo. Umagos ang dugo sa kanyang noo. Napahandusay siya sa mabatong kalsada. Saka ko siya pinagsusuntok sa muka hanggang sa siya ay mamatay. Tumayo ako habang habol ang aking hininga. Pinagmasdan ko ang basag-basag na muka ni Bernie. Halos hindi na ito makilala dahil sa mga dugong umaagos sa kanyang muka. Pagkatapos kong gawin ang pagpatay sa kanya, hinila ko siya at dinala ko siya sa kinaroroonan ng jeep. Iniwan ko ang kanyang bangkay malapit sa gulong ng sasakyan. Napansin ko na bahagyang umangat ang ulo ng driver na parabang nagkamalay na ito. Nakita niya ang ginawa ko. Nagpasalamat siya sa akin pero muli siyang nawala na ng malay. Pagkalipas ng ilang minuto, naglakad ako papalayo sa lugar na yon na parabang walang nangyari. Nang malapit na ako sa bahay, isinilid ko sa aking bulsa ang nakil. Pagdating ko, nadatnan kong nakaabang na sa akin si Lolo Ben. Malapit siya sa pintuan ng balkonahe.
Agad niya akong nilapitan habang bakas sa kanyang muka ang labis na pag-aalala. Ador, saan ka ba nagpunta? Nagpahangin lang po ako, Lolo Ben. Teka, sandali ka. Bakit may sugat ka? Ano nangyari sa kamay mo? Nagpalipas lamang po ako ng galit dun sa kakawyan. Sinuntok ko po ang katawan ng puno para mabawasan po ang galit na nararamdaman ko. Hindi mo kailangan saktan ang sarili mo, Ador. Bakit ka ba nagkakaganyan? Dati naman hindi mo ginagawa ang bagay na ito. Hindi ko na po kasi kayang kontrolin ang nararamdaman kong galit eh. Pasensya na po kayo, Lolo Ben. Kaya pati po kayo, pinag-aalala ko. Sigurado ka ba? Nakahoy ang sinuntok mo. At hindi tao. Hindi ko sinagot ang tanong na yon ni Lolo Ben. Sa halip pumasok ako sa loob ng bahay. Hindi natuwa ang matanda sa ikinilos ko. Kaya hinabol niya ako hanggang sa loob ng sala. Hinablot niya ang hood ng jacket ko. Sa kanya ako hinawakan sa tagkabilaan kong braso. Ador, tinatanong kita. Sagutin mo ang tanong ko at huwag kang umiiwas. Hindi kahoy ang sinuntok mo. Tama ba? Lolo Ben, hindi po ako nagsisinungaling sa inyo. Kahoy talaga ang sinuntok ko kanina. Wala po ba kayong tiwala sa akin? May tiwala ako sa iyo, Ador. Kaya lamang, abay nag-aalala ako sa mga kinikilos mo. Para bang meron kang ginagawang mali. Wala po akong ginawang mali, Lolo Ben. Kaya bitiwan niyo na po ang braso ko. Gusto ko na pong magpahinga. O sige na. Kalimutan mo na lang ang mga sinabi ko. Hindi na ako mag-uusisa sa iyo. Magpahinga ka na. Sandali lang. Lilisin mo muna ang sugat mo bago ka matulog. Salamat po sa pag-aalala, Lolo Ben. Sana nagkamali ako ng hinala sa iyo, Ador. Ayokong malaman na ikaw ang dahilan ng kaguluhan sa baryong ito. Hindi ako nakapagsalita dahil alam ko sa akin sarili na totoo ang lahat ng mga sinabi ni Lolo Ben. Imbis na makipagtalo ko sa kanya, wala akong imik na pumasok sa loob ng aking kwarto. Isinara kong mabuti ang aking pinto. Saka sumandala sa dingding nito. Itinaas ko ang aking kamao na puno ng dugo. May sugat yon dahil sa epekto ng liyabe o nakil sa aking kamay. Maya-maya pa ay hinubad ko ang aking damit. Nilinisan ko ang aking sarili bago ako nahiga sa aking katre. Kinabukasan, kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Bernie. Lumabas sa investigasyon ng mga pulis na ipinagtanggol lamang ng driver ng jeep na si Mang Teryo ang kanyang sarili dahil sa pang-hold up ni Bernie sa kanya. Hindi sinabi ni Mang Teryo ang tungkol sa ginawa ko. Sa halip ay inako niya ang pagpatay kay Bernie. Ngunit sa huli ay pinalaya rin siya ng mga pulis dahil napatunayan na self-defense lang ang nangyari. Pero kahit ganon ang naging resulta ng investigasyon ng mga pulis, hindi naniwala si Lolo Ben. Patuloy niya akong pinagdududahan. Kaya habang kumakain kami ng tanghalian ng oras na yon, muling naungkat ng matanda ang tungkol sa nangyari kay Bernie. Ayoko sanang sabihin sa iyo to, Ador. Ngunit nararamdaman ko na may kinalaman ka sa pagkamatay ni Bernie. Apo, sasabihin ko sa iyo muli. Masama ang pumatay. Kasalanan yun sa mata ng Diyos at sa mata ng batas. Ayoko dumating ang araw na ikaw ang tatagtarin ng bala ng mga pulis dahil sa nakapatay ka ng tao. Wala po akong alam sa sinasabi niyo, Lolo Ben eh. Teka, kung makapagsalita po kayo,
Para bang sigurado kayo na ako ang pumatay kay Bernie. Lolo Ben, hindi ko po yun magagawa. Huwag niyo po sana akong pag-isipan ng masama. Pambihira. Ganyang klaseng tao na po ba ang tingin niyo sa akin? Hindi naman sa ganon, Ador. Ayoko lang na matulad ka sa ibang tao na naliligaw ng landas. Lolo Ben, tamang landas po ang tinatahak ko. Kaya't sana naman po, tigilan niyo na po ang kakatanong sa akin ng ganyan. Nasasaktan po kasi ako sa mga sinasabi niyo dahil paulit-ulit po kayo sa pagtatanong. O siya, sige. Pasensya ka na, Apo. Kung nagiging makulit ako sa pagtatanong sa'yo. Sige na, kumain ka na. Ipagpatuloy mo na yan. Baka sa boses ni Lolo Ben na nasaktan ko siya sa mga sinabi ko. Dahil pagkatapos nun, tumayo siya at umalis sa harap ng lamesa. Binaliwala ko ang naging reaksyon ng matanda at ibinaling ko na lamang ang aking atensyon sa aking pagkain. Pagkatapos kong kumain, inilagay ko ang aking pinagkainan sa lababo. Ngunit bigla kong natigilan nang marinig ko ang boses ni Magda. Kaibigan ko siya at madalas ko siyang kasama nung mga bata pa kami. Nagbago lang yon nang magdalaga siya at pinaghihigpitan ng kanyang ina. Kaya naman, mabilis akong lumabas ng kusina at nagtungo sa pintuan ng aming balkonay. Nakita ko si Magda. Umiiyak siya. Marami rin siyang pasa sa katawan. Namumugto ang kanyang mga mata. Halata na kanina pa siya umiiyak. Nilapitan ko siya at hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Magda, ano nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang itsura mo? Mas lalong napahagulgol ng iyak si Magda. Sa kanya sinagot ang tanong ko. Sinabi niyang binugbog na naman daw siya ng kanyang pangalawang ama na si Mang Kanor. Pangalawa siyang asawa ni Aling Tanya, na nanay naman ni Magda. Bakit ka naman sinaktan ni Mang Kanor? Pasigok-sigok na sinagot ni Magda ang tanong ko. Sinabi niyang wala raw siyang pambili ng alak para kay Mang Kanor, kaya raw siya binugbog nito. Bigla akong nakaramdam ng awa para sa dalaga habang pinagmamasdan ko ang mga latay at pasa niya sa kanyang katawan. Inalalayan ko siyang pumasok sa loob ng bahay. Pagkatapos ay pinaupo ko siya sa bangko na gawa sa kawayan. Kumuha ako ng tubig at pinainom ko siya. Saka lamang siya kumalma. Nakayuko siya habang nilulubid niya ang kanyang mga kamay. Napakasama talaga ng hayop na yun, Magda. Bakit ba nagtitiis si Aling Tanya sa lasinggero na yun? At saka, bakit ka nagtitiis sa poder ng nanay mo kung palagi ka naman sinasaktan ni Mang Kanor? Aba, kung ako sa'yo, umalis ka na sa bahay niyo. Kung gusto mo dumito ka na muna sa amin. Sunod-sunod na pag-iling ang itunugon sa akin ni Magda. Hindi raw niya maiiwan si Aling Tanya dahil nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang ina. Kung ganun, tinatakot ka ni Mang Kanor, tama ba? Tumango si Magda. Pagkatapos ay malungkot siyang tumingin sa aking muka. Nakiusap siya. Nagamutin ko na lamang ang kanyang mga sugat. Sige, walang problema. Gagamutin ko ang mga sugat mo. Pero pagkatapos nito, pag-uusapan natin ang totoong dahilan kung bakit takot na takot ka kay Mang Kanor. Hindi na ako nakatanggap ng tugon mula kay Magda. Sa halip, nililis niya ang manggas ng kanyang bestida. Tumambad sa aking paningin ang maraming pasa na nakatago lamang sa suot niyang damit. At hindi ko inaasahan na bukod sa pasa ay meron pa siyang paso ng sigarilyo sa kanyang balat
Malapit yon sa kanyang dibdib. Bumundol ang kaba sa aking dibdib nang magtama ang aming mga paningin ni Magda. Napaiyak ulit siya habang nanginginig ang kanyang mga kamay dahil sa labis na takot. Bumakas ang galit sa kanyang muka at napakuyom ako ng aking mga kamao. Malala ang ginawa niyang to sa'yo, Magda. Hindi na pwedeng palampasin to. Hinawakan ni Magda ang aking mga kamay na para bang nakikiusap na wag akong maingay. Sa halip ay ituloy ko na lang daw ang panggagamot ko sa kanya. Kaya naman, ginamot ko ang kanyang mga sugat at paso sa katawan. Kinuha ko ang dahon ng katakataka mula sa akin lagayan na garapon. Nakababad yon sa malinis na tubig. Ang dahon ng katakataka ay kilala bilang miracle leaf. Maraming benepisyo ito para sa kalusugan, kabilang ang pagpapagaling ng sugat. Gamot rin ang dahon nito sa taong may sakit na hika, ubo at arthritis. Maya-maya ay dinikdik ko ang dahon ng katakataka sa maliit kong lusong na gawa sa bato. Kinuha ko ang katas nito, saka ko ipinatak sa sugat ni Magda. Pagkatapos ko siyang gamutin, muli akong nagsalita. Magda, sabihin mo nga, natatakot ka ba na magsumbong sa mga pulis? E paano? Kung hindi lang ito ang sapitin mo, paano kung mapatay ka niya, Magda? Umiling-iling si Magda. Marami na raw beses na nakulong si Mang Kanor, ngunit malakas ang impluwensya nito sa mga pulis, kaya agad din itong nakakalaya. Pagkatapos, babalik daw ulit sa bahay nila para parusahan silang mag-iina. Ayaw na raw niyang lumaki ang gulo dahil pagod na daw siya na lumaban. Sinasabi mo bang magtitiis ka na lang? Hahayaan mo na lang ba nasaktan ka ni Mang Kanor? Tumango si Magda at tahimik na napaiyak habang nakatungo. Akala mo ba hindi ko alam na bukod sa pambubugbog ni Mang Kanor ay meron pa siyang ibang ginagawang kahalayan sa'yo? Tama ba? Patunay ang mga paso mo ng sigarilyo sa iyong dibdib. Kaya hindi ka makakapagsinungaling sa akin, Magda. Tuluyan ang napahagulgol ng iyak si Magda. Kaya naman, nilapitan ko siya at niyakap ko siya ng maigpit. Maya-maya pa, nakita kong lumabas ng kwarto si Lolo Ben. Lumapit ang matanda sa aming kinaroroonan at bumakas sa kanyang muka ang awa para kay Magda. Narinig ko ang mga pinag-usapan yung dalawa. Dapat isumbong mo na sa mga pulis ang ginagawa sa'yo ni Kanor. Huwag mo nang hintayin na patayin ka niya, Magda. Bumitaw si Magda mula sa pagkakayakap ko at galit siyang nagsalita. Sinabi niya na wala siyang tiwala sa batas, lalo na sa mga pulis. Ang gusto raw niya, ang humatol kay Mang Kanor, ay ang bijilanting gumagala sa gabi. Sa puntong yun, natigilan ako. Hindi ko akalain na merong isang tao na pabor sa ginagawa ko. Ngunit hindi ako nagpahalata na natutuwa ako sa mga narinig ko. Dahil nahuli ko si Lolo Ben na nakatingin sa akin na para bang sinusuri niya ang magiging reaksyon ko. At habang nakikinig ako sa mga sinasabi ni Magda, tumatakbo naman sa isip ko ang isang plano. Mamayang gabi, hindi ako makakapayag na sikatan pa ng araw si Mang Kanor. Hindi magtatagal. Matatapos na rin ang paghihirap mo, Magda. Pasasaan ba? At matsyempuan din siya ng bijilanting gumagala sa ating lugar. Kahit ang bijilanting tinutukoy mo, Ador, wala siyang karapatang pumatay ng tao. Wala siyang ipinagkaiba sa mga taong pinatay niya. At Diyos lamang ang may karapatang magparusa kay Kanor
at ang batas lamang din ang may karapatang humuli sa kanya. Wala na pong batas na umiiral sa baryo natin, Lolo Ben. Dahil ang batas dito ay ang pera ng mga mayayamang mga tao. Tayong mga mahihirap, tayo ang kanilang laruan. Kaya kung merong tao man na dapat na magparusa sa kanila, walang iba kundi ang vigilante. Dahil sa kanya, nababawasan ang masasamang tao sa mundo. Hindi pa rin tama na panigan mo ang vigilante. Ang mali ay hindi maaaring itama ng isa pang pagkakamali, Ador. Kaya ang batas pa rin natin ang dapat na maghanap ng hustisya para sa nangyari kay Magda. Hindi na ako nagsalita. Sa halip, kinausap ko na lamang si Magda. Tapos na kitang gamutin, Magda. Umuwi ka na sa inyo at magpahinga. Huwag mong kalimutang inumin ng gamot na binigay ko sa iyo, ha? Para kahit papano, mabawasan ang kirot ng sugat mo. Isang tango ang itinugon ng dalaga sa akin. Pagkatapos ay tumayo siya at nagpasalamat sa ginawa ko. Nagpaalam siya sa amin ni Lolo Ben. At nang makaalis si Magda, nabaling ang aking atensyon sa mga gamot. Ano ang tumatakbo sa isip mo, Ador? Wala po, Lolo Ben. Hindi mo ba sasamahan si Magda para magsumbong sa mga pulis dahil sa pag-aabuso sa kanya ni Kanor? Hindi na po yung kailangan, Lolo Ben. Para sa akin, wala na pong batas sa lugar na to. Walang hustisya at wala na rin po akong tiwala sa mga pulis. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Saka siya tumingin sa labas ng bintana. Ano na naman po bang tumatakbo sa isip niyo, Lolo Ben? Pinag-iisipan niyo na naman ba ako ng masama? Hindi kita pinag-iisipan ng masama, Ador. Ang iniisip ko ay ang iyong ama. Kung narito lamang sana ang tatay mo, hindi ka siguro magkakaganyan na. Kahit nandito pa po si tatay, hindi magbabago ang paniniwala ko tungkol sa batas na umiiral sa lugar natin. Isa pa, Lolo Ben, 4 na taon pa lamang ako noon nang umalis si tatay. Hindi na siya nakabalik. Hindi nga po yata niya alam na patay na po si nanay eh. Kaya para sa akin, matagal na rin siyang patay. Huwag mo't sabihin ang bagay na yan, Ador. Naniniwala ko na may dahilan kung bakit wala siya sa tabi ninyong mag-ina. Kaya huwag mo siyang huhusgan hanggat hindi mo nalalaman ang totoong nangyari sa kanya. Huwag na lang po natin siyang pag-usapan. Para po sa akin, ay hindi na po siya mahalaga. Kaya huwag niyo na pong babanggitin ang tungkol kay tatay. O sa sige, ikaw ang bahala. At teka, siya nga pala. Bakit sa dinabi-rabi ng mapipili mong trabaho ay ang pagiging albularyo pa? Dahil po kay nanay, Lolo Ben. Kaya gusto kong maging albularyo. Kung noon na nasaktan siya at marunong na po akong manggamot, baka sakaling nailigtas ko pa siya. Kahit ginamot mo kagad si Fortesa, hindi mo na siya may liligtas pa dahil sa mga nabuong dugo sa kanyang ulo. Kahit na ho, ang mahalaga po, sinubukan ko siyang iligtas. Tsaka tama na po, Lolo Ben. Ayoko na pong maalala ang nangyari kay nanay. Sige ho, lalabas na po muna ako ng bahay. Maiwan ko na po kayo. Para bang binabayo ng maso ang puso ko nang maalala ko ang bahaging yun sa nakaraan ko, kung paanong naging miserable ang buhay ko at namuhay ng mag-isa sa piling ng ibang tao. Nakuyom ko ang aking kamao at mas piniling mapag-isa. Nagtungo ako sa likod ng bahay para magsibak ng kahoy. Yun ang lihim kong paraan upang mapanatili ang aking lakas. Bahagi yun ng aking pagsasanay sa pakikipaglaban. Pagsapit ng gabi, kung saan ay tahimik ang paligid, sinilip ko si Lolo Ben sa loob ng kanyang silid at palihim kong kinuha ang kanyang liyabe. Nakalagay yon sa luma niyang baul. Pagkatapos, isinuot ko ang kulay itim kong jacket na merong hood. Kasunod ng paglalagay ko ng taklob sa aking bibig,
na ang nakalabas lamang ay ang aking mata. Magaan ang aking mga paa na tinahak ang daan papunta sa bahay ni Magda. Ito na ang tamang oras para tapusin na ang kasamaan ni Mang Kanor. Pagkarating ko sa bahay ni Magda, pumwesto ako sa tapat ng kwarto ng dalaga. Idinikit ko ang aking tenga sa dingding. Pagkatapos ay pinakinggan kong mabuti ang mga nangyayari sa loob. Hindi nga ako nagkamali. May ginagawa na naman si Mang Kanor na kahalayan kay Magda. Nanginginig ang aking katawan dahil sa galit. Lalo na nang marinig ko ang impit na iyak ng dalaga. Narinig ko na bumukas ang bintana ng kusina. At lumabas doon ang nanay ni Magda na si Aling Tanya habang taklob ng kanyang palad ang sarili niyang bibig. Napaupo ito at napabaluktot habang pinipigilan ang paglabas ng kanyang boses habang umiiyak. Nakuyom ko ang aking mga kamao at ipinangako ko sa aking sarili na simula sa gabing yun ay matatapos na ang kanilang kalbaryo. Nang matapos si Mang Kanor sa kanyang kahalayan kay Magda, lumabas ito ng bahay at sinampal ang asawa. Sinabi nito na linisan ang katawan ni Magda dahil pagkatapos daw niyang maligo ay sisiping ulit siya sa anak nito. Isang tango lamang ang naitugon ni Aling Tanya sa sinabi ng kanyang asawa. Wala siyang magawa dahil takot na takot siya sa kanyang kinakasamang balasubas. Maya-maya pa ay naglakad si Mang Kanor papunta sa ilog para maligo. Pasipol-sipol pa ito na para bang walang ginawang kahalayan sa aking kaibigan. Humanda ka sa akin ngayon. Malapit na kitang sintensyahan. Halos bumaon ang liyabe sa aking kamay dahil sa galit. At habang sinusundan ko sa paglalakad si Mang Kanor, hindi ko rin inaalis ang tingin sa kanyang likuran. Ngunit bigla itong natigilan. Hinawakan ni Mang Kanor ang kanyang tiyan na para bang may masakit sa bahaging yun. Ano nangyayari sa kanya? Napaluhod ang lalaki sa lupa habang sapu-sapo ang kanyang dibdib. Mabilis akong nagtago sa likod ng puno habang pinagmamasdan ko ang nangyayari sa kanya. Maya-maya pa, malakas siyang sumigaw at nagbago ang kanyang anyo. Naging taong baboy ramo siya. Nakabuka ang kanyang palad habang umaangil na nakatingala sa langit. Anak ng putya! Aswang si Mang Kanor! Paano nangyari yun? Sa pagbaba ng muka ng aswang, napalingon siya sa gawi ko. Mabuti na lamang at nakapagtago ako bago pa siya mapatingin sa kinaroroonan ko. Nagtanong ito kung sino ang nasa paligid niya, kaya mas lalo akong nagtago. Maya-maya pa ay naglakad siya papunta sa ilog. Sinundan ko ulit siya. Nagpalipat-lipat ako ng pagtago sa mga puno na madadaanan ko. Ilang sandali pa, nakita ko na sinunggaban niya ang usa. Walang awa niyang nilantakan yun at narinig ko pati ang pagsipsip niya ng dugo sa leeg ng usa. Kaya siguro malakas ang loob niya gumawa ng masama. Dahil iniisip niyang malakas siya at walang makakatalo sa kanya. Kahit aswang ka pang hayop ka, papatayin kita. Agad akong lumundag papunta sa kinaroroonan ng aswang. Nagpambuno kaming dalawa hanggang sa makarating kami sa gilid ng ilog. Bumagsak kami sa tubig. Binigwasan ko kagad siya ng suntok sa kanyang muka. Dumugo ang kanyang bibig dahil sa nalagas niyang mga ngipin. Gumanti siya sa akin ng kalmot at tinamaan niya ako sa dibdib. Nang maramdaman ko ang sakit, mas lalo akong nagalit. 5 beses na tumama sa kanyang muka ang mga suntok ko
Halos madurog ang kanyang bungo sa lakas ng kamao ko. Kahit aswang ka pa, hindi kita aatrasan. Papatayin kita. Ito na ang huli na makakagawa ka ng kasalanan sa kaibigan ko. Anak ka ng teteng. Pinilipit ko ang leeg ng aswang na si Mang Kanor. Dilat ang kanyang mga mata nang bumagsak siya sa tubig. Hinayaan ko siyang tangay ng agos. Saka ako umahon sa ilog. Pero natigilan ako nang tumambad sa aking paningin ang isa pang nilalang na nakatayo sa aking harapan. Nakatingin siya sa akin habang nanlilisik ang mapula niyang mga mata. Umangil ito ng malakas. Tumulo ang malapot niyang laway habang nakalitaw ang malalagari niyang mga ngipin. Huwag kang lalapit, dahil kung hindi, matutulad ka sa aswang na pinatay ko. Hindi siya natinag sa sinabi ko. Sa halip, humakbang siya ng dahan-dahan papalapit sa aking kinaroroonan. Tila tumigil ang aking paghinga nang bigla siyang lumundag papunta sa akin. Sinalubong ko siya ng suntok bago pa man niya maibaon sa akin laman ang kanyang mga pangil. Nagpambuno kaming dalawa sa tubig. Tinamaan niya ako ng suntok sa muka. Nagulat ako na mabilis siyang lumangoy papunta sa kinaroroonan ng katawan ni Mang Kanor. At mula sa aking harapan, nilantakan niya ang katawan nito. Nilapitan ko ang aswang at inatake ko siya ng suntok sa kanyang likod, pero hindi siya natinag. Hinarap niya ako at sinunggaban niya ako ng kagat sa aking balikat. Naramdaman ko ang pagbaon ng kanyang mga pangil sa aking laman. Sinubukan kong makawala mula sa maigpit niyang pagkakakapit sa aking mga balikat. Ngunit masyado siyang malakas. Hindi ka magtatagumpay! Hindi ko hahayaan na manaig kang aswang ka! Natigilan ang aswang. Napaatras siya at dali-dali siyang umahon sa tubig. Naiwan naman ako habang nagtataka sa naging reaksyon ng taong baboy ramo. Napasulyap ako sa gawi ni Mang Kanor. Bumalik na ito sa dati niyang anyo bilang tao, ngunit wakwak na ang tiyan at may 2 butas sa leeg dahil sa kagat ng aswang. Ngayon lamang ako nakakita ng aswang na kumakain ng kapwa niya aswang. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Maya-maya pa ay naramdaman ko ang pananakit ng aking balikat na merong kagat ng aswang. Umahon ako sa tubig at mabilis na tinahak ang daan pabalik sa bahay. Napalinga ako sa paligid dahil pakiramdam ko merong nagmamatsyag sa akin. Kaya naman, mabilis akong tumakbo para makaalis sa lugar na yon. Pagdating ko sa bahay, dumaan ako sa bintana at maingat akong pumasok sa loob ng aking silid. Halos mapangiwi ako sa labis na sakit nang tanggalin ko ang aking damit. Agad kong pinatakan ng langis ang aking mga sugat. Pagkatapos, nagsindi ako ng gasera at itinapat ko sa apoy ang aking liyabe. Yun ang aking ginamit upang patayin ang kamandag ng aswang sa aking sugat. Pagkatapos kong gamutin ang aking sarili at makapagpalit ng damit, bigla kong naalala ang tungkol sa nilalang kanina. Hindi ko maintindihan kung bakit kinain ng aswang na yon ang lamang loob ni Mang Kanor. At saka, hindi niya ako tinuluyang kanina kahit meron na siyang pagkakataon para patayin ako. Nahulog ako sa malalim na pag-iisip habang pilit kong inaalala ang malakas na aswang na nakalaban ko kanina. Kaya naman, kinabukasan, pagkatapos kong manggamot sa 2 pasyente ko, kinausap ko si Lolo Ben habang nakaupo kami sa balkonahe at nakatanaw sa labas. Lolo Ben, naniniwala po ba kayo sa masasamang nilalang na nagtatago po sa dilim?
Ang ibig ko pong sabihin yung tungkol po sa mga aswang. Natigilan ang matanda at napatingin siya sa akin. Napakunot ang kanyang noo na para bang sinusuri nito kung tama ang kanyang narinig mula sa akin. Aswag ba ka mo? Ang sinabi mo, Haador? Opo, Lolo Ben. Isang nilalang na nag-aanyong baboy ramo. Ngunit ang kalahati ng kanyang katawan ay sa tao. Aba, paano mo nalaman ang tungkol sa nilalang na yun, Haador? Bigla ang pagbundol ng kaba sa aking dibdib. Hindi pwedeng malaman ni Lolo Ben na ako mismo ang nakakita sa aswang. Ano ho kasi? Narinig ko lang po sa mga matatandang nag-uusap kanina na meron daw pong aswang ang minsan ang sumalakay sa baryo natin at ganun daw ho ang itsura. Dati ko nang alam na merong aswang nga na naminsala sa baryo namin. Ngunit matagal na yun at hindi ko kagad yun pinaniwalaan. Yun ang naisip kong paraan upang hindi ako paghinalaan ng matanda. Abay, matagal na yun. At wala nang aswang sa baryo natin. Teka, bakit parang nagkaroon kayata ng interes sa isang kampo ng kadiliman? Gusto ko lang po malaman, Lolo, kung anong uri po ng aswang ang may ganong klaseng anyo. Ang nilalang na merong ulo ng kahawig sa baboy ramo at kalahati ng katawan ng tao ay tinatawag na aswang na awok. Aswang na awok? Ano po ang kakayahan ng aswang na awok? Ang awok ay may kakayahang mag-anyong baboy ramo. Malakas siya, lalo na sa kabilugan ng buwan. Kaya rin niya magpalit-palit ng anyo kahit pa merong presensya ng araw. At higit sa lahat, kaya niyang magpasa ng pagiging aswang niya sa taong makakakuha sa kanyang iniluwa na perlas. Pero nangyayari lamang yun kapag malapit na siyang mamatay o di kaya naman kapag nasugatan siya sa labanan at naramdaman niyang mamamatay na siya. Paano naman po makakapagpasa ng perlas sa ibang tao ang awok kung mamatay na siya? Merong kapangyarihan taglay ang perlas na para bang isang hipnotismo. Sa sandaling makita mo ang perlas ng awok, maakit kang damputin yun. Hindi mo makokontrol ang sarili mo na hindi damputin ang perlas at hindi isubo sa bibig mo. Merong malakas na puwersa na magtutulak sa'yo para gawin yun. Kung ganun po, sa pilitan po mangyayaring pagtanggap sa perlas ng aswang na awok. Tama ka, Dor. Kadalasan, ang mismong pumatay sa awok ang pinaglilipatan ng perlas. Ano naman po ang kahinaan ng aswang na awok? Mahina siya sa tubig. Kadalasan, takot siya sa mga sandatang gawa sa metal. Kagaya na lamang ng tamak o kaya naman nagliabe. Bigla kong naisip na kaya siguro natakot sa akin ang aswang na awok ay dahil meron akong suot na liabe. Maya-maya pa, biglang tumigil sa pagsasalita si Lolo Ben nang mapatingin siya sa aking balikat at braso. Aba, teka, na paano yung balikat mo at may sugat ka, Dor? Saka, sa braso mo meron ding gasgas. Bigla kong nahawakan ang aking balikat. Umisip ako ng paraan kung paano ko malulusutan ang tanong na yon ng matanda. Mabuti na lamang at biglang dumating si Magda. Kaya naman nabaling sa kanya ang atensyon ni Lolo Ben. Sinabi ni Magda na natagpuan daw sa ilog ang wala ng buhay na katawan ni Mang Kanor. Nagkatinginan kami ni Lolo Ben at agad kaming nagtungo sa kinaroroonan ng ilog. Pagdating namin doon, tumambad sa aming paningin ang maraming mga tao na nakikiosyoso. Ngunit ang mas umagaw ng aking atensyon ay ang lalaking nakatayo habang nakatunghay sa maputlang katawan ng bangkay ni Mang Kanor. Kasunod ng malakas nitong boses habang nakikipag-usap sa dalawang lalaki na kasama nito. Ano raw ang sabi ng mga nag-imbestigang mga pulis?
Sino ram pumatay sa taong ko na si Kanor? Nang hindi makapagsalita ang isa sa mga lalaki at walang maisagot sa tanong nito, sa harap mismo ng maraming tao, sinuntok at sinipa nito ang sarili niyang mga tauhan. Natigilan ako, nanginig ang aking mga tuhod. Nakuyom ko ang aking mga kamao dahil sa labis na galit. Habang hindi ko inaalis ang aking paningin sa kinaroroonan ng mga ito, naluluwa akong napabulong sa aking sarili. Hayop ka, Mang Randy. Sa wakas, nagpakita ka rin sa akin. Simula sa araw na to, bilangin mo na ang araw na magtatagal ka pa sa mundong ito. Naramdaman ko ang malamig na kamay ni Lolo Ben sa aking braso. Kaya naman napatungo ako. Bakit, Ador? Sino ang tinitignan mo? Nang sundan ni Lolo Ben ang taong tinitignan ko, naramdaman ko ang panginginig sa kanyang kamay. Para bang alam na nito kung bakit biglang dumilim ang aking anyo. Diyos ko po. Si Randy ba ang nakikita ko? Opo, Lo. Siya po si Mang Randy. Ang taong matagal ko nang hinihintay. 3 taon na nakulong si Mang Randy. Ngunit nang makalaya ito, hindi na siya bumalik sa baryo namin. At ngayon, pagkalipas ng ilang taon, muli siyang bumalik bilang isang mayamang sindikato. Nag-aalala na napatingin sa aking muka si Lolo Ben, kaya minabuti kong umalis sa lugar na yon. Ngunit pagdating ko sa bahay, nadatnan ko ang isang lalaki na naghihintay sa balkonahe. May sugat siya sa muka at kitang-kita ko sa kilos niya na meron siyang iniindang sakit sa kanyang tagiliran. Pansamantala kong nakalimutan ang tungkol kay Mang Randy. Agad naman akong lumapit sa kinaroroonan ng lalaki at inalalayan ko siyang pumasok sa loob ng aming bahay. Pagkatapos ay pinaupo ko siya sa bangko na gawa sa kawayan. Sino po kayo? Ano pong kailangan niyo sa akin? Ako si Berting. Kadarating ko lang sa baryo ito. Nanggaling ako sa Maynila. Nalaman ko na isa kang albularyo. Kaya pinuntahan kita rito. Para ipagamot ang sugat ko sa aking tagiliran. Bakit po? Ano po nangyari sa inyo? Hinarang ako ng mga tambay dyan sa labasan. Kinuha nila ang bag ko at inatake ako ng saksak ng isa sa kanilang mga kasama. Kaya ito, inabot ako ng kamalasan. Kung ganun ho pinagnakawan po kayo? Naiparating niyo na po ba ito kay Kapitan? Hindi pa nga dahil abala sila sa pag-aasikaso sa bangkay ng lalaki na tagpuan sa ilog. Ganun ho ba? Sige po, gagamutin ko po muna ang sugat niyo sa tagiliran. Agad akong kumilos at inihanda ang mga kakailanganin ko sa panggagamot. Pagkatapos, itinaas ko ang suot na damit ni Mang Berting. Tumambad sa aking paningin ang maliit niyang sugat sa kanyang tagiliran, katabi ng malaking pasa na parabang nanggaling sa malakas na sipa. Hindi naman siguro malala ang tama ko, hindi ba? Oo, hindi naman po malala ang tama niyo sa tagiliran. Mabuti na lang at hindi matalas ang kutsilyong ginamit sa inyo. Mabuti naman kung gano'n. Hala, sige na. Linisin mo na ang sugat ko nang makaalis na ako. Hindi maitago sa anyo ni Mang Berting ang pagkadismaya sa mga nangyari sa kanya. Maya-maya pa, tumagilid siya ng upo upang madali kong magamot ang kanyang sugat. Pagkatapos ay nilagyan ko yun ng langis. Ngunit nagulat ako sa biglang pagtaas ng boses ni Mang Berting. Tumayo siya at namumula ang kanyang muka. Lintik na yan, oh! Ano bang ginamit mo sa sugat ko? Bakit ang hapde? Langis lang po to na merong apdo ng ahas na kobra. Ano? Papatayin mo ba ako, ha?
Anak naman ng putya, oo. Hindi nga ako namatay sa saksak. Matotodas naman ako sa abdo ng ahas na yan. Ay, nako. Pambihira naman, oo. Kung alam ko lang na ganyang klaseng albularyo ka, hindi na sana ako nagpagamot sa'yo. Huwag naman po kayo magtaas ng boses. Hindi naman po kayo mamamatay sa abdo ng ahas eh. Subok ko na po ito. Isa pa, hindi niyo po ba alam na mabisang gamot din po ito laban sa tetano mula sa kalawang ng kutsilyong ginamit sa inyo? Wala akong alam dyan sa mga pinagsasasabi mo. Yung normal na gamot lang ang gamitin mo sa akin. Wala na akong nagawa, kundi linisan na lamang ulit ang sugat ni Mang Berting. Nagulat ako sa biglang pagtataas niya ng boses, kaya sinubukan kong pakalmahin ang aking sarili at binaliwala ang kanyang mga sinabi. Teka, sandali lang ho, Mang Berting. Nakilala niyo po ba? Yun ang nakit po sa inyo. Sa kasamang palad, hindi ko siya nakilala. Teka nga, bakit ba ang dami mong tanong? Kasama ba yan sa pagiging albularyo mo? Hindi naman po. Pasensya na po kayo. Nagmamalasakit lang naman po ako sa inyo eh. Baka kasi kilala ko ang mga taong nanakit sa inyo. Huwag ka nalang bakialam. Tapusin mo na ang panggagamot mo sa akin nang makaalis na ako nito. Dahil sa kakaibang ugali ni Mang Berting, hindi na ako nag-usisa pa. Ipinagpatuloy ko na lamang ang panggagamot sa kanya. Pagkatapos ko siyang gamutin, dumating naman si Lolo Ben. Napatingin siya sa gawi ni Mang Berting. May pasyente ka pala. Akala ko wala kang kasama rito. Bakit po, Lolo Ben? May sasabihin lang sana ako sa iyo tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Kanor. Ha? Ano pong dahilan ng pagkamatay ni Mang Kanor? Nalaman ko na biktima ng aswang si Kanor. Dahil sa sinabi ni Lolo Ben, sumingit sa aming usapan si Mang Berting. Teka, sandali lang ho, Tatang. Tama ba narinig ko? Aswang ang pumatay sa lalaking natagpuan doon sa ilog kanina? Oo, tama ka sa narinig mo. Aswang nga ang pumatay kay Kanor. Akala ko, wala nang aswang sa baryo namin. Ngunit meron pa pala. Mas lalong lumakas ang hinala ng lahat na kagagawa ng aswang ang nangyari sa kanya batay sa sugat nito, sa kanyang leeg at sa kanyang tiyaga. Kung gano'n, seryosong usapin ang nangyari sa biktima. Teka nga, sandali lang. Ngayon lang kita nakita rito. Taga saan ka ba, Amang? Taga rito ho ko, Tatang. 18 taon po akong nakulong. Kaya nawala po ako sa baryong ito. Dati ko na pong alam na mayroong aswang sa lugar na ito. Kaya hindi na po ako masyadong nagulat nang marinig ko sinabi ninyo. Ang totoo, dati akong manunugis ng aswang. Kung ganun, bakit hindi po kayo lumaban kanina? Nang pinagnakawan po kayo ng mga kawatan sa labasan. Ang alam ko po kasi sa manunugis ng mga aswang ay mahusay pagdating sa pakikipaglaban. Yun ay dahil gusto ko na ng tahimik na buhay. Ayoko na ng gulo. Siya nga pala, kailangan ko nang umalis. Kailangan ko pa maghanap ng bahay na matutuluyan. Bakit? Wala ka bang pamilya na mauuwian dito? Wala na po akong pamilyang babalikan, Tatang. Galit sila sa akin. Hindi ko nga po alam kung nasa na sila. Hindi rin po nila ako dinalaw sa kulungan. Biglang bumakas ang lungkot sa muka ni Mang Berting. Alam ko ang ganong pakiramdam, ang walang pamilya at mamuhay ng mag-isa. Maya-maya pa, tumayo si Mang Berting sa kanyang kinauupuan na bangko. Bueno, sige ho. Kailangan ko nang umalis. Maraming salamat sa iyo, Ador. Walang anuman po. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mang Berting, saka siya umalis at tuluyang nawala sa aming paningin. Nagkatinginan naman kami ni Lolo Ben. Ador, may gusto lamang akong itanong sa iyo. Ano po yun, Lolo? Pinakikialaman mo ba ang liyabi ko sa loob ng aking baol? Naku, hindi ho. Tsaka bakit ko naman po pakikialaman ng liyabi nyo? Hindi naman po sa akin yun.
Para kasing nagbago ang posisyon ng pagkakalagay ng liabe sa loob ng baul ko. O siya, sige na, kalimutan mo na lamang ang mga sinabi ko. Ganun po ba kahalaga sa inyo ang liabe na yon, Lolo Ben? Mas mahalaga pa sa buhay ko. Dahil marami na yung nailigtas na buhay. Ho? Ano pong ibig niyo sabihin? Ang liabe na yon ay mabisang panlaban sa mga aswang na awok. Sa oras na mausanan ng orasyon ng sandatang yon, magkakaroon yun ng kapangyarihan. Magtataglay ng kakaibang lakas ang sino man na magsusuot nito. Isang lakas na kayang durugin ang buto ng aswang. Pero paano po kayo nagkaroon ng ganong klaseng sandata? Binana ko yon mula sa aking ama na isang antingero. Ang totoo niyan, dati akong manunugis ng mga aswang. Ngunit tumigil ako at itinago ko na lamang ang liabe sa loob ng luma kong baul. Bakit po kayo tumigil sa pagiging manunugis ng mga aswang? Dahil may nangyari sa akin na mahirap ipaliwanag. Ano po yun, Lolo Ben? Huwag mo nang alamin pa, Ador. Biglang lumikot ang mga mata ni Lolo Ben at hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Sa halip, ibinaling niya ang kanyang paningin sa kinaroroonan ng baul at sinadya niyang huwag sagutin ang tanong ko. Bigla tuloy nagulo ang isip ko dahil pakiramdam ko merong inililihim sa akin ang matanda. Pumasok siya sa loob ng kanyang silid at kinuha ang liabe sa loob ng baul. Pagkatapos nun, ay iniabot niya yon sa akin. Kunin mo ang liabe na ito bilang proteksyon mo laban sa mga aswang. Lolo Ben, bakit niyo po ito binibigay sa akin? Hindi ko na magagamit yan. Bas kailangan mo yan. Lahat ng mga aswang na makikita mo, patayin mo. Magiging vigilante ka ng mga aswang at doon mo ibaling ang galit mo. Ibaling mo ang tapang mo sa paggawa ng kabutihan, hindi para sa paggawa ng kasamaan. Alam ko po na kaya niyo po ito pinagkakatiwala sa akin ay dahil ayaw niyo pong gumawa ko ng masama laban kay Mang Randy. Tama ka. Dahil walang maidudulot na maganda ang paghihigante. Imbes na pag-isipan mo siya ng masama, bakit hindi mo nalang ibaling sa mga aswang ang galit na nararamdaman mo? Meron ka pang maililigtas na tao kapag nagkataon. Nasasabi niyo lang po ang bagay na yan dahil hindi po kayo nasa kalagayan ko. Hindi ko na kailangan malagay sa kalagayan mo, Ador. Ginagawa ko ito para sa'yo, para magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Heto ang papel. Nakasulat dyan ang orasyon. Sambitin mo lang yan kapag nalalagay ka sa panganib. Pero pinigilan akong magsalita ni Lolo Ben sa pamamagitan ng pagtapik niya sa balikat ko. Saka siya malungkot na lumabas ng bahay. Naiwan akong natitigilan habang hawak ko ang liabe. Pagsapit ng gabi, tahimik akong lumabas ng bahay. Dala ang liabe at suot ang balabala. Maliwanag ang sikat ng buwan, kaya malinaw kong naaaninag ang daan habang mag-isa akong naglalakad sa mabatong kalsada. Bigla akong nakarinig ng malakas na tawanan ng mga kalalakihan mula sa tapat ng tindahan ni Aling Delia. Lasing na ang mga ito. Malakas rin ang kutob ko na sila ang mga nanakit kay Mang Berting dahil sa bag na nakasukbit sa balikat ng isa sa kanila. Maya-maya pa ay biglang sinabunutan ng isang lalaki ang buhok ni Aling Delia. Pinaluhod siya sa lupa at pilit na kinukuha ang pera nito sa bulsa. Agad akong lumapit sa kanila. Kaya naman, nabaling sa akin ang kanilang atensyon. Mga anak kayo ng teteng, pakawalan niyo si Aling Delia at ako ang harapin niyo. Ngumisi ang isa sa mga lalaki at binasag nito ang bote ng alak. Itinutok niya yon sa akin at sinabing hindi siya natatakot sa akin.
Wala akong balak manakit ng tambay na walang silbi. Kaya kung gusto niyo pang mabuhay, umalis na kayo at umuwi sa bahay niyo para matulog. Imbis na makinig sa akin ang tatlong lalaki, sabay-sabay silang nagtawanan habang dinuduro nila ako sa muka. Sinabi nilang huwag akong makialam sa kanila at ako pa mismo ang kanilang pinauuwi. Mga diablong buang kayo. Ang titigas ng ulo nyo, ha? Hindi na ako nagdalawang isip. Agad ko silang sinugod. Inatake ko sila ng tag-iisang suntok sa muka. Bumagsak sila sa lupa habang namimilipit sa labis na sakit. Bumangon naman ang isa sa kanila para atakihin ako ng suntok. Ngunit nakaiwas ako. Gumanti ako ng sipa at suntok na tumama naman sa tagiliran ng lalaki. Ang dalawa namang lalaki ay mabilis na bumangon at kumuha ng tig-isang bote. Binasag nila yon ng sabay. Pagkatapos, sabay rin silang umatake sa akin ng saksak. Sinipa ko ang kanilang kamay na may tangan ng basag na bote. Kaya naman, nabitiwan nila yon. Saka ko sila binigyan ng tig-iisang suntok sa muka. Bumagsak silang dalawa sa lupa at hindi na nakabangon. Maya-maya pa, lumapit sa akin si Aling Delia at nagpasalamat sa pagkakaligtas ko sa kanya. At nangako siya na wala siyang ibang pagsasabihan ng tungkol sa ginawa ko. Maraming salamat po, Aling Delia. Tumango ang babae at sinabing ipagpatuloy ko ang ginagawa kong kabutihan para sa mga tao. Habang nakikipag-usap ako kay Aling Delia, naramdaman ko na parabang merong nakatingin sa akin mula sa madilim na bahagi ng kakawyan. Napalingon ako sa bahaging yon at kinausap ko si Aling Delia. Pumasok na po kayo sa loob ng bahay niyo, Aling Delia. Sa tingin ko po, merong ibang nilalang na narito lang sa paligid natin. Hinintay ko munang pumasok sa loob ng kanyang bahay si Aling Delia bago ako humarap sa madilim na bahagi ng kakawyan. Dinukot ko sa aking bulsa ang papel na ibinigay sa akin ni Lolo Ben. Binasa ko ang nakasulat doon na orasyon at kinabisa ang bawat salita. Nang maiusal ko ang orasyon, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking liyabe. Napansin ko na merong mabilis na nilalang na biglang tumakbo papasok sa kakawyan. Agad akong tumakbo para sundan siya. Hindi ko inaalis ang paningin ko sa nilalang na nagpapahabol sa akin. Pagdating ko sa gitna ng kakawyan, bigla siyang nawala. Inilinga ko ang aking paningin sa paligid, ngunit hindi aswang ang tumambad sa aking paningin, kundi si Mang Berting, habang nakatingin siya sa akin at gulat na gulat kung bakit ako naroroon sa gubat. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Hindi ba't ako dapat magtanong yan sa inyo? Narito ako dahil nakita ko ang ginawa mo sa tatlong lalaki. Kakaibang lakas mo at husay sa pakikipaglaban. Kasalanan sa batas ang ginagawa mo. Malakas ang kutob kong ikaw ang bigilante na pumapatay sa mga tao na nagkakasala sa batas. Tama ba ako? Nagkakamali ka. Hindi ako ang bigilanting tinutukoy mo. Hindi mo ako maluloko. Alam ko na ikaw ang bigilante. Kaya tanggalin mo ang taklob sa mukha mo. At sino ka para utusan ako? Ang tanong ko ang sagutin mo. Anong ginagawa mo sa lugar na ito? Wala ka matatanggap na sagot mula sa akin. Ang mahalaga, malaman ko kung sino ka. Kaya ang mabuti pa, magpakita ka ng mukha mo. Hindi yan mangyayari. Ang makita ang mukha ko. Labanan mo ko nang makita mo ang hinahanap mo. Dahil naniniwala ko na isa kang kampod ng kadiliman. Isa kang aswang. Hindi ako aswang. Baka ikaw ang aswang. Matagal kaming nagkatitigan ni Mang Berting.
Nagpapakiramdaman kaming dalawa kung sino ang unang aatake sa amin. Malakas ang kutob ko na aswang si Mang Berting dahil hindi nawala ang pag-iinit ng aking liabe. Nang tangka na siyang susugod sa akin, bigla siyang nilundag ng aswang mula sa kanyang likuran. Bumagsak sa lupa si Mang Berting habang nakikipagpambuno siya sa aswang. Mabilis naman akong kumilos. Nilapitan ko sila at sinuntok ko ang likod ng aswang na awok. Matagal na umangil ang aswang dahil sa labis na sakit. Kitang-kita ko na lumabas ang kanyang buto sa likod. Bumulwak ang dugo mula sa nakabuka niyang sugat hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para alalayang makatayo si Mang Berting. Hindi pa man kami nakakabawi ng lakas. Sinunggaban ulit kami ng aswang na awok. Tumalsik kami ng pasadsad sa lupa. Mabilis din akong bumangon at sinalubong ng suntok ang papasugod na aswang. Tinamaan ko siya ng malakas na suntok sa kanyang leeg. Nakita ko na lumabas ang kanyang buto at tumagas ang kanyang dugo mula sa kanyang sugat. Si Mang Berting naman, tumayo siya at dinukot ang punyal mula sa kanyang bewang. Inatake niya ng saksak sa likod ang aswang hanggang sa tuluyan itong bumagsak sa lupa at binawian ng buhay. Habol ang hininga na tumingin sa akin si Mang Berting. Ito ang dahilan kung bakit nandito ako sa gubat. Para abangan ang mga aswang. Nang sa ganun, nakita ko rin ng vigilante na pumapatay sa mga taong may pagkakasala sa batas. Bigla akong kinabahan. Nagtataka ko sa totoong motibo ni Mang Berting at kung bakit niya kailangang makita ang vigilante at ang mga aswang. Ikaw, anong dahilan at nandito ka? Meron akong nakitang nilalang na mabilis na tumakbo papunta sa bahaging ito ng kakauyan. Hinabol ko siya dahil balak ko siyang patayin. Ibig sabihin, pareho pala tayo ng layunin. Ang patayin ng mga aswang sa lugar na ito. Ang kailangan ko na lang ay makilala kung sino ang vigilante. Palihim kong inayos ang aking hood, pati na ang panyo na nakaharang sa aking bibig. Nag-aalala ko na baka makilala ko ni Mang Berting. Hanggat hindi ko nalalaman kung ano ang totoong dahilan at gusto niyang makita ang vigilante, kailangan kong mag-ingat sa kanya. Hindi niya pwedeng malaman kung sino akong talaga. Kailangan ko nang umalis. Kung gusto mong hanapin ng vigilante, hanapin mo siya na mag-isa. Hindi ako naniniwalang hindi ikaw ang vigilante na hinahanap ko. Kaya wag ka na magkunwari. Isipin mo na ang gusto mong isipin. Basta hindi ako ang vigilante na hinahanap mo. Tutuloy na ako. Sana hindi na maulit ang pagkikita natin ito. Akma niya sana nahahawakan ang aking hood. Nang mabilis kong naiiwas ang aking ulo, tinabig ko ang kanyang kamay. Saka ko siya itinulak papalayo sa aking kinaroroonan. Sa susunod, na pagtangkaan mo pang hawakan ang aking taklob sa ulo, magkakamatayan na tayo. Hindi ako natatakot sa'yo. Mas lalo lamang lumakas ang hinala ko na ikaw nga ang taong hinahanap ko. At sa oras na magkita tayo ulit, sisiguraduhin ko sa'yo na makikilala na kita. Itaga mo sa bato. Hindi na mangyayari yun. Mabilis akong umalis sa lugar na yon. Tinaha ko ang daan, pabalik sa bahay. Pagkarating ko sa bahay, agad akong pumasok sa loob ng aking silid at nagpalit ng damit. Taka ko lang naalala ang malakas na epekto ng liabe sa katawan ng aswang. Pinagmasdan ko yun at sinipat sa ere. Kakaiba nga ang kapangyarihan ng liabe na ito. Magagawa ko na maipagiganti si nanay laban kay Mang Randy. Humanda siya. Gagamitin ko tong sandatang ito para patayin siya. Napangisi ako ng nakakaloko
nang maalala ang tungkol kay Mang Randy. Mas lalo akong nasabik na makaharap na ang lalaking pumatay sa aking ina. 2 araw ang lumipas, 2 aswang din ang napatay ko. Sa awa ng Diyos, hindi na muling nag-cross ang landas namin ni Mang Berting. At dahil sa sunod-sunod na paglitaw ng mga aswang na napapatay ko, nagdulot yun ng kaguluhan sa mga tao. Kaya naman, nagpanukala ang aming kapitan na magpatupad ng malawakang pagroronda para sa agarang pagpatay sa mga aswang na awok. Isang gabi, sinundan ko ang mga tanod na pumasok sa loob ng kakawyan upang mapanatili ko ang kanilang kaligtasan. Ngunit hindi ko inaasahan na mahuhuli ako ng pangkat ni Mang Randy habang nagtatago ako sa likod ng puno. Ha! Napakadali mo palang mahuli, Vigilante. Huwag mo nang subukan lumaban dahil hindi ka sasantuhin ng baril ko. Itinaas ko ang aking mga kamay. Kaya napansin ito ang suot kong liyabe. Wala kang dalang ibang armas, pero ang lakas ng loob mong patayin ang mga tauhan ko gamit ang liyabe na yan. Alin bang tauhan ang tinutukoy mo? Ang mga aswang ba? O ang mga taong salot sa lipunan na kagaya mo? Halos manginig ang buo kong katawan dahil sa galit. Lalo na ngayon na nakaharap ko na si Mang Randy. Gustong gusto ko na talaga siyang patayin ng mga sandaling yon. Ngunit alanganin ang aking sitwasyon. Konting pagkakamali lang, siguradong tatamaan ako ng bala mula sa kalibre 45 na baril niya. Alam kong ikaw ang pumatay sa mga tauhan ko, kaya wala ka ng kawala ngayon. Pagbabayaran mo na ang pagkakamaling ginawa mo. Sa palagay ko, ako ang dapat na magsabi niyan sa'yo. Pagbabayaran mo ang ginawa mo sa buhay ko, sisirain din kita. At ako mismo ang papatay sa'yo. Nang makahanap ako ng pagkakataon para malapitan si Mang Randy, agad ko yung ginawa sa pamamagitan ng pagsipa ko sa kanyang kamay. Nabaling ang pagkakatutok niya ng baril sa kanyang tauhan at hindi sinasadyang nakalabit nito ang gatilyo. Kaya naman tumama ang bala sa katawan ng tauhan nito. Nang itututok niya sana ulit sa akin ng baril, mabilis ko siyang sinuntok sa braso at dibdib. Kaya nabitiwan niya ang kanyang armas. Isang malakas na sipa ang pinakawalan ko na tumama sa kanyang muka hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Pinagtulungan naman ako ng kanyang mga tauhan, pero nakaiwas ako at gumanti ako sa kanila ng tig-iisang suntok na tumama sa kanilang leeg. Sabay-sabay silang bumagsak sa lupa habang namimilipit sila sa labis na sakit. At dahil sa ingay na yon, nakuha namin ang atensyon ng mga tanod. Agad silang lumapit sa aming kinaroroonan at naabutan nila akong nakikipaglaban sa mga tauhan ni Mang Randy. Tumulong ang mga tanod. Kinalaban nila ang mga tauhan nito. Nakita ko naman na tumayo si Mang Randy at kaming dalawa ang nagharap. Sige, magkampiyan kayo. Vigilanteng inutil. Nagtatago ka sa iyong balabal para maitago mo kung sino ka. Hindi ko akalain na isa ka palang duwag. Ikaw ang duwag. Babae lang ang kaya mong patayin. Bigla siyang natigilan nang sabihin ko ang bagay na yon. Kung ganon, ikaw ang anak ng babaeng pinatay ko sa suntok. Pambihira naman o. Mukhang masaya ang una nating pagkikita. Matagal na kitang hinahanap dahil ikaw ang nagpakulong sa akin. Ako naman, matagal na kitang hinihintay, hayop ka. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit gabi-gabi akong binabangungot. Pero matitigil lamang ito kapag napatay na kita.
Agad akong sumugod sa kanya. Inatake ko siya ng 2 suntok na tumama sa kanyang muka. Ngunit hindi niya yon ininda. Sa halip, gumanti rin siya sa akin ng suntok. Sa sobrang lakas ng kanyang kamao, tumalsik ako at bumalandra ako sa mga puno. Malakidlat na nakalapit sa akin si Mang Randy. Sinakal niya ako at hinihagis niya ako sa lupa. Halos mapaigik ako sa sobrang sakit ng aking katawan. Kakaibang lakas niya. Malakas ang kutob kung hindi siya ordinaryong tao. Isa siyang aswang, kagaya ng kanyang mga tauhan. Bulong ko sa aking sarili habang dahan-dahan akong tumatayo. Sakto na pagtayo ko, sinunggaban na naman ako ni Mang Randy. Tinamaan niya ako sa aking tiyan gamit ang kanyang ulo. Halos umangat ang mga paa ko sa lupa dahil sa malakas niyang pag-atake sa akin. Binayo ko naman siya ng suntok sa kanyang likod. Pagkatapos, umikot ako at sinuntok ko siya sa ilalim ng kanyang baba. Bumagsak siya sa lupa, ngunit agad din na nakabangon. Kaya, nang lumapit ako sa kanya, inatake niya ako ng saksak ng kanyang kuko. Tumama yun sa aking dibdib. Napangiwi ako sa labis na sakit at dahil doon, hinawakan ko ang kanyang braso para matanggal ang pagkakabaon ng kanyang mga kuko sa aking dibdib. Kaya naman, napatitig ako sa kanyang mga mata at nagulat ako nang biglang magkulay pula ang kanyang mga mata. Kaya pala malakas ka dahil isa kang aswang. Anak ka ng teteng! Ubod lakas kong tinanggal ang pagkakabaon ng kanyang kuko sa aking dibdib. Pagkatapos, sinuntok ko siya ng 2 beses na tumama sa kanyang leeg. Nasaktan siya at napaatras ng hakbang. Sumuka siya ng dugo. Nahirapan siyang huminga at dahil sa ginawa ko, mabilis siyang tumakas. Naiwan naman ang kanyang mga tauhan sa kamay ng mga tanod. Sa bigla ko namang pagtayo, nakaramdam ako ng hilo dahil yon sa sugat ko sa aking dibdib. Kailangan ko makaalis kagad sa lugar na to bago pa ako maubusan ng lakas. Pasuray-suray akong naglakad at hindi ko pinansin ang pagtawag ng mga tanod sa akin. Tinawag nila ako sa pangalang Vigilante at sobra silang nagpasalamat sa aking ginawa. Ngunit sa pagkakataon na yon ay hindi na yon mahalaga dahil kakaiba na ang nararamdaman ko. Habang tinatahak ko ang daan papunta sa bahay, natigilan ako sa paglalakad. Tumambad sa aking paningin ang aswang na nakatayo sa unahan ng aking daan. Hindi ako maaaring magkamali. Siya ang aswang na awok na nakalaban ko sa ilog. May tama ka na kuko ng aswang sa iyong dibdib. 15 minuto, makakaramdam ka ng paghihina. Kailangan mong magamot kagad. At sino ka? Bakit parang sa tono ng pananalita mo? Wala kang balak na atakihin ako. Dahil hindi ako masamang aswang, palagi akong nakasubaybay sa'yo. Alam ko ang kilos at galaw mo. Hindi kita nakilala kagad nung una. Kaya nasaktan kita. Pero ngayon, hayaan mong tulungan kita. Alisin mo muna ang liyabe sa kamay mo. Hindi mo ako maluloko, hayop ka. Dahil sa oras na tanggalin ko ang liyabe sa kamay ko, magagawa mo na akong saktan. Magtiwala ka na lamang sa akin. Patutunayan kong hindi ako masama. Sige na, gawin mo na ang inuutos ko. Malapit nang kumalot ang lason sa iyong katawan. Kailangan masipsip ang lason sa sugat mo. Bigla ako napaluhod sa lupa. Nanlalabo na ang aking paningin, ngunit mas pinili kong hindi maniwala sa aswang. Kaya lang, unti-unti ko nang nararamdaman ang labis na panghihina. Hindi na nagdalawang isip ang aswang. Mabilis niya akong nilapitan. Sinipa niya ang aking kamay,
kaya natanggal ang liabe. Agad niya akong sinunggaban at sinipsip niya ang lason mula sa aking sugat. Napasigaw ako dahil sa labis na sakit. Bumagsak ako sa lupa at mula sa aking harapan, kitang-kita ko na idinura niya ang dugo na nasipsip niya mula sa aking sugat hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng malay. Nagising ang natutulog kong diwa dahil sa malakas na pagbayo ng lusong sa aking tabi. Nang magmulat ako ng aking mga mata, nakita ko sina Lolo Ben at Mang Berting. Napabalikwas ako ng bangon at nagtataka akong napatingin sa gawi ng mga ito. "Nasaan ang aswang, Lolo Ben? Iniligtas ako ng aswang!" Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ador. Si Berting ang nakakita sa'yo. Natagpuan kanyang nakadusay sa kakauyan habang wala kang malay. "Hindi po ako maaaring magkamali, Lolo Ben. Aswang ang tumulong sa akin. Sinipsip pa nga niyang dugo mula sa akin sugat. Kung si Mang Berting ang nakahanap sa akin, natitiyak ko po na siya ang aswang na tumulong sa akin." Nagkakamali ka, Ador. Hindi ako isang aswang. Totoo na ako nakakita sa'yo sa kakauyan. Sa palagay ko, iniwan ka niya ron. Pagkatapos niyang malaman na ligtas ka na. "Huwag na kayo magkunwari, Mang Berting. Sigurado ako na aswang kayo." "Teka, nasan pa lang liabi ko? Malalaman ko kung nagsasabi siya ng totoo kapag inilapit ko sa kanya ang liabe." Huwag ka na mag-aksaya ng oras, Ador. Hindi mararamdaman ng liabe ang presensya ng aswang kapag nasa anyo siya tao. Isa lang ang malinaw ngayon. Ikaw ang vigilante at alam na ni Berting ang tungkol sa iyong pagkatao. Ngayon nasisiguro ko na ikaw ang vigilanteng matagal ko nang hinahanap. Inaaresto kita sa salang pagpatay sa mga taong nagkakasala sa batas. "Ano? Teka, sino ba talaga kayo?" Ako si Lieutenant Roberto Sarosa. Isa akong undercover agent na layuning hulihin ang vigilanteng naglalagay ng batas sa kanyang mga kamay. "Kung ganun, hindi totoong labas kayo ng kulungan?" Ganun na nga. Kaya sumuko ka na. You are under arrest. Teka, sandali. Hindi taong pinatay ko kundi aswang. Pasensya na. Hindi ako susuko sa inyo. Mamamatay na muna ako bago mo ako mahuli. Kung ganun, mapipilitan akong daanin ka sa dahas. Kaya huwag ka nang magtangkal lumaban. Nasa labas na ang aking mga tauhan. Bakit akong inaaresto mo? Si Mang Randy, siya dapat mong hinuhuli dahil siya tuwing masama. Isa siyang aswang. Maging siya ay kasama sa aking misyon. Ngunit mas nauna kitang nahuli kaysa sa kanya. Kaya sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Sandali lang, Lieutenant. Ibaba mo muna ang baril mo. Hindi mo kailangan gawin to sa aking apo. Pasensya na ho kayo, Tatang Ben. Pero kasama ito sa trabaho ko. Ang hulihin ang isang taong nagkakasala sa batas. Sige, iputok niyo na ho ang baril niyo, Mang Berting. Tutal, kaya ako nagkaganito ay dahil rin sa inyong mga pulis. Pinalaya ninyo ang taong nagkasala sa aking ina na si Portesa. At pagkatapos, ako naman ngayon ang hinuhuli nyo. Ganyan ba ang batas na pinagsisilbihan nyo? Nang magtama ang aming paningin ni Mang Berting, nakita ko ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang kamay habang nakatutok sa akin ang kanyang baril. Tama ba narinig ko? Ang pangalan ng nanay mo ay Portesa. Portesa Talento ba ang pangalan ng nanay mo, Ador? Mabuti naman at alam mo ang buong pangalan ng babaeng pinagkaitan nyo ng hustisya. Ibinaba ni Mang Berting ang kanyang baril at bigla siyang hindi mapakali sa kinatatayuan. Hindi siya makatingin sa akin. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para makatakas.
Mabilis kong hinablot ang liabe na nakapatong sa lamesa, kasabay ang pagtalon ko sa bintana. Ador! Ador, sandali! Hindi ko na pinansin ang pagtawag sa akin ni Mang Berting. Mabilis akong tumakbo habang hinahabol ako ng putok ng mga baril. Men! Hold your fire! Yun ang huling salita na narinig ko bago ko sinuong ang masukal na bahagi ng kakawyan. Nanghihina ako napasandal sa puno. Maya-maya pa ay narinig ko ang boses ni Magda. Tinawag niya ako at sinamahan niya akong magtago sa kuweba na madalas naming pagtambayan noon. Maraming salamat sa tulong mo, Magda. Tumango ang babae at sinabi niya na tumatanaw lamang daw siya ng utang na loob sa akin. Ayon sa kanya, ay nakita raw niya ang ginawa ko sa kanyang pangalawang ama na si Mang Kanor. Sinundan daw niya kami ng gabing yun at nakita niya kung paanong naging aswang si Mang Kanor. Matagal na rin daw niyang alam na ako ang vigilante. Kaya raw siya nagpagamot sa akin ay para makita ko ang hirap na pinagdadaanan niya. Kaya pala sinabi mong ang vigilante ang dapat na magparusa kay Mang Kanor. Dahil alam mo na ako yun. Sunod-sunod ang ginawang pagtango ni Magda sa akin. Saka ako nahiga sa malapad na bato. Maya-maya pa ay nagpaalam si Magda na kailangan niya nang umalis para umuwi sa kanilang bahay. Babalitaan na lamang daw niya ako kapag meron siyang narinig tungkol sa akin. Nang mapag-isa ko sa loob ng kuweba, bigla kong naalala ang tungkol kay Mang Berting. Hindi ako makapaniwalang undercover agent pala si Mang Berting. Pero bakit kaya siya natigilan kanina nang marinig niya ang pangalan ni Nanay? Napatanaw ako sa labas ng kuweba dahil iniisip ko ang naging kilos ni Mang Berting kanina. Saka ko pinagmasdan ang liabe at isinuot ko yun sa aking kamay. Pagkalipas ng 6 na oras, madilim na ang paligid. Yun ang tamang oras ng muli kong pagganap kay Mang Randy. Ngunit natigilan ako sa paglabas ko sa kuweba. Tumambad sa aking paningin si Lolo Ben. Bihag siya ni Mang Randy. Ador, apo! Tumakas ka na! Iwan mo na ako! Vigilante! Tatakas para iligtas ang sariling buhay? Imposible naman yata mangyari yon. Hindi ba, Ador? Hindi ko kailangan tumakas. Lalo na ngayon na nandito ka na. Pakawalan mo si Lolo Ben. Ako lang ang kailangan mo. At huwag mo siyang idamay. At sino naman ang gagamitin ko laban sa'yo? Ang gusto ko, magpalit tayo. Ibigay mo sa akin ang liabe. Ibibigay ko naman sa'yo ang matandang walang silbi ito. Huwag kang papayag sa gusto niya mangyari, Ador. Niloloko ka labang niya. Wala siyang balak na pakawalan ako. Dahil sa galit ni Mang Randy, sinuntok niya sa sikmura si Lolo Ben. Namilipit ang matanda dahil sa labis na sakit. Pagkatapos, biglang nagpalit ng anyo si Mang Randy. Naging aswang na awok siya at itinutok niya sa leeg ni Lolo Ben ang mahaba niyang kuko na animo ay mga patalim. Siguro naman, mapipilitan ka nang ibigay sa akin ang liabe. Huwag mong sasaktan si Lolo Ben. Sige, ibibigay ko na sa iyo ang liabe. Pakawalan mo ang lolo ko. Ano pa ang hinihintay mo? Hubarin mo na ang liabe ang magpalit na tayo. Bilisan mo, dahil mabilis akong mainip. Baka hindi ako makapagpigil. Mapatay ko na ang matandang ito. Napansin ko na unti-unting bumabaon ang mga kuko ni Mang Randy sa leeg ni Lolo Ben. Nang huhubarin ko na ang liabe. Biglang tinabig ng matanda ang kamay ni Mang Randy. Kaya naman nakawala
si Lolo Ben mula sa pagkakahawak ng pinuno ng mga aswang na awok. Nagulat ako nang biglang magpalit ng anyo si Lolo Ben. Naging aswang siya na awok. Hindi! Hindi maaari! Ikaw ang aswang na tumulong sa akin! Isa kang aswang, Lolo Ben! Patawarin mo ako, Ador. Ikaw ang dahilan kung bakit tumigil ako sa pagiging manunugis ng aswang. Dahil nalunok ko ang peras na iniluwa ng matandang aswang. Kaya ako ang nahawa ng pagiging aswang. Kung ganun, ikaw pala nakakuha sa mutya ng aking ama na si Dolpo. Humanda ka! Ikaw pala ang pumatay sa kanya! Mabilis na inatake ng kagat ni Mang Randy si Lolo Ben. Tinamaan ng matanda sa kanyang balikat. Napaluhod siya sa lupa. Kaya naman, lumapit ako sa kanilang kinaroroonan. Ubod lakas kong sinuntok ang muka ng pinuno ng mga aswang na awok na si Mang Randy. Bumagsak siya sa lupa. Umangil siya ng malakas na parabang nagtatawag ito ng kasama. Kasunod ng paglitaw ng maraming baboy ramo mula sa likod ng mga puno. Sabay-sabay silang umatake sa akin. Sige, patayin niyo ang hayop na yan! At ako naman ang bahala sa matandang ito! Habang abala ako sa pakikipaglaban sa mga alagad ni Mang Randy, kitang-kita ko kung paanong naglaban ang dalawang aswang na sina Lolo Ben at Mang Randy. Gamit ang kanilang bibig, nagpalitan sila ng kagat. Bumaon ang kanilang mga kuko sa katawan ng bawat isa. Ngunit dahil matanda na si Lolo Ben, tinalo siya ni Mang Randy. Bumagsak siya sa lupa habang nagtamo ng maraming sugat sa katawan. Mabilis akong kumilos. Pinagsusuntok ko sa leeg ang lahat ng mga aswang na umaatake sa akin. Napatay ko silang lahat. Saka ako lumukso, papunta naman sa kinaroroonan ni Mang Randy. Tinamaan ko siya ng suntok sa kanyang batok. Tumayo siya at gumanti ng kalmot sa akin. Ngunit nakaiwas ako. Gumanti ako ng suntok sa kanya na tumama direkta sa kanyang dibdib. Bumagsak siya ng pasadsad sa lupa. Kaya naman, nagkaroon ako ng pagkakataon para lapitan si Lolo Ben. Lolo Ben, ayos lang po ba kayo? Tumango ang matanda habang sapo ng kanyang palad ang sugat niya sa dibdib. Huwag niyo po akong iiwan, Lolo Ben. Kaya niyo yan. Lumabang kayo. Malakas po kayo, di ba? Wala ka nang magagawa. Malapit na siyang mamatay. Sa dami ng tinamo niyang sugat sa katawan. Tsak, naiiwang ka na niya. Masamang tingin ang ipinukul ko sa nakatayong si Mang Randy. Diablong buang ka. Sisiguraduhin ko na ikaw ang mamamatay at hindi si Lolo Ben. Mabilis akong tumayo at sinugod ko siya ng magkakasunod na suntok. Naiiwasan niya ang bawat pag-atake ko at nakakaganti siya sa akin ng kalmot na tumatama naman sa iba't ibang parte ng aking katawan. Muli kong sinambit ang orasyon. Lumitaw ang malakas na liwanag mula sa aking liyabe at sa 2 beses na pagsuntok ko sa katawan ng pinuno ng mga aswang, nadurog ang kanyang mga buto sa dibdib. Sumuka siya ng dugo at nawasak ang kanyang tiyan at leeg. Pasigok-sigok siyang nakatirik ang mga mata. Ilang sandali pa, dumating naman si Mang Berting kasama ang kanyang mga tauhan na mga pulis. Lumapit sila sa aming kinaroroonan. Sinubukan ni Mang Randy na gumanti sa akin ng kagat, ngunit naging maagap si Mang Berting. Itinulak niya ako at sabay kaming bumagsak sa lupa. Kasunod ng walang tigil na pagpapaulan ng bala ng mga baril mula sa kanyang mga tauhan na pulis. Halos sumayaw ang katawan ng aswang na si Mang Randy dahil sa mga tama ng bala ng baril sa katawan nito. Wasak at halos magkapira-piraso ang laman nito nang tuluyan siyang bumagsak sa lupa.
Nilapitan ng mga pulis ang wala ng buhay na katawan ni Mang Randy. Samantala, mabilis naman akong bumangon at nilapitan ko ang kinaroroonan ni Lolo Ben. Lolo Ben, imulat niyo ang mga mata niyo, Lo. Nakikiusap ako. Habang kalong ko sa aking hita, si Lolo Ben, unti-unti na rin nagpalit siya ng anyo. Sakto yon nang lumapit ang mga pulis. Bagyang iminulat ng matanda ang kanyang mata. Kaya naman, hindi na ako nagdalawang isip na buhatin siya para dalhin sa bahay. Inihiga ko siya sa katre habang kasama ko si Mang Berting. Kung narito kayo para huliin ako, pwede bang tapusin ko muna ang panggagamot ko sa lolo ko? Hindi ako nandito para huliin ka. Sige na, gamutin mo muna ang sugat niya. Lumabas ako ng kwarto at iniayos ko na ang mga gagamitin ko para sa panggagamot sa katawan ng aking lolo. Maya-maya pa ay dumating si Magda at inilalayan niya akong gamutin si Lolo Ben. Lahat ng mga taong tinulungan ko ay dumating sa bahay para tulungan kaming maglolo. Ang mga tauhan naman ni Mang Berting ay nakakalat sa labas upang magbantay sa bahay. Kahit wala ng banta ng mga aswang. Pagkatapos kong tapalan ng dahon ng katakataka ang sugat ni Lolo Ben, nilagyan ko naman yon ng langis na gawa sa abdo ng kobra. Nang matapos ako sa panggagamot, saka ako lumabas ng bahay para kausapin si Mang Berting. Ngunit nakita kong pinaalis niya ang kanyang mga tauhan. Ligtas na po si Lolo Ben sa panganib. Wala na rin pong banta ng mga aswang na awok sa baryong to. Handa na po akong sumuko. Hindi ako nandito para huliin ka, Ador. Gusto ko lang humingi ng tawad sa'yo. Para saan po ang paghingi niyo ng tawad? Para sa mga taon na wala ako sa tabi mo, anak. Patawarin mo ako. Dahil hindi ko alam na pinatay ang nanay mo ni Randy. Hindi kaagad ako nakapagsalita dahil sa labis na pagkabigla. Umarap sa akin si Mang Berting at nagpakilala siya na siya ang aking ama. Nasa misyon ako nang mangyari kay Portesa ang bagay na yun. Hindi ko man lang siya naprotektahan. Pinatay siya habang ginagampanan ko ang aking tungkulin para sa ibang tao. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko alam. Hindi ko sinadya na iwan kayo ng nanay mo. Akala niyo ba matutuwa ako dahil sa wakas nagkita na rin tayo? Nagkakamali kayo. Wala kayo sa tabi namin ng panahon na kailangan namin kayo ni nanay. Hindi niyo man lang nga kami binisita. Dahil ayoko madamay kayo sa panganib natin ng trabaho ko. Kaya hindi ko kayo binisita. Natatakot ako na baka gamitin kayo ng mga kalaban ko para matalo ako. Hindi ko kayo mapapatawad. Naiintindihan ko kung bakit masama ang loob mo sa akin, anak. Patawarin mo ko. Yun ang sinumpa akong tungkulin sa batas. Tungkulin? Para iwan yung pamilya para sa batas na sinasabi niyo, Tay? Hindi ko kayo kailangan. Gawin niyo ang tungkulin niyo. Ikulong niyo ako. Yun ang nararapat para sa akin. Sunod-sunod ang ginawang pag-iling ni tatay habang iniaabot ko sa kanya ang dalawa kong kamay. Umiwas siya ng tingin at tinalikuran niya ako. Hindi ko mapipilit ang aking sarili na patawarin kagad si tatay dahil masyadong malalim ang galit ko sa kanya. Pagkalipas ng 5 buwan, tuluyan ng gumaling si Lolo Ben. Inilihim ko sa lahat ang tungkol sa totoong pagkatao ng matanda, lalo na nang napatunayan ko na hindi talaga siya masamang aswang. Bumalik na rin sa dating katahimikan ang baryo namin. Isang araw dumating si tatay kasama ang kanyang mga tauhan. May dala siyang bag habang seryoso siyang nakatingin sa akin. Sige na, lapitan mo siya, apo. Hindi maganda magtanim ka ng sama ng loob sa iyong ama. Oo na po. Huwag na lang kayo maingay. Ay, nako. Sige na. Maiwan ko na kayo at ipaghahanda ko na lamang kayo na makakain.
Isang matamis na ngiti ang isinukli ko sa sinabi ni Lolo Ben. Pagkatapos ay muli akong tumingin kay tatay na nakalapit naman na sa akin. Nag-file ako ng leave para makasama kita, anak. Bala ko sanang isama ka na sa Maynila upang makapag-aral ka at matupad ang pangarap mo na maging pulis. Pasensya na po, tay. Pero hindi ko po maiiwan si Lolo Ben. Tsaka mas gusto ko po maging albularyo. Sigurado ka ba, anak? Opo, tay. Nang mapagtanto ni tatay na maayos na akong makipag-usap sa kanya, bigla siyang napahagulgul ng iyak at kinabig niya ako para yakapin ako ng maigpit. Akala ko, hindi na darating ang araw na ito. Ang makasama ka at tawagin mo kong tatay, anak. Huwag na po kayo magdrama, tay. Hindi naman po bagay sa inyo eh. Masaya lang ako, anak. Ipinagmamalaki kita dahil nabigyan mo ng hustisya ang nangyari sa nanay mo. Ngunit mali pa rin po ang paraan ko ng paghahanap ng hustisya, tay. Kasala po ako sa batas at sa mata ng Diyos. Humingi ka lang ng tawad sa kanya, anak. At agad kang patatawarin ng Diyos. Sige na, pumasok na tayo sa loob ng bahay. Naaamoy ko ng nilulutong ulam ni Tatang Ben. Inakbayan ako ni tatay papasok sa loob ng aming bahay, habang ang kanya namang mga tauhan ay naiwan sa balkonay at inabutan na ng pagkain ni Lolo Ben. Masaya kaming nagsalo sa pagkainan. Napatunayan ko na masaya pala ang buhay kapag inalis ang galit sa dibdib, lalo na kapag kapiling ang pamilya. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya. Lubos na nagpapasalamat, Ador. Maraming salamat po sa walang sawa niyong pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.